may gibinaw sa mga higala aniya na sab kita sa atong sinimana nga tulumanon ang kamatuoran o kita magahisgot sa pulong sa Ginoo diin ato kining ginakutlo sa Old Testament o New Testament. So sa dili pa kita magasugod, magaampo una kita. Ang titulo sa atong pagtun-an karon mga igsoon ato kining panguluhan og ang tahas sa mga lideres, mga pastor o mga magtutudlo nga gihatag sa Ginoo. Ang teksto nga atong pagabasahon mao ang Deuteronomy chapter 6 verse 1 paingon sa 3. Atong pagabasahon kung aduna kamoy mga Biblia, palihog ako og subay sa akong pagabasahon. Deuteronomy chapter 6 verse 1. Now these are the commandments, the statutes, and the judgments which the Lord your God commanded to teach you, that you might do them in the land whither you go to possess it. Verse 2. That thou mightest fear the Lord thy God, to keep all his statutes and his commandments, which I command thee, thou and thy son, and thy son's son, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. So, ang verse 3, Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that you may increase mightily, as the Lord God of thy fathers hath promised thee, in the land that flow with milk and honey. So atong nabasa no ang atong teksto diya sa Deuteronomy. So God established his commandments, his statutes, and the judgments. So ang una niya na nag-ingon ang Ginoo, one must fear the Lord. Angay ang tao mahadlok diha sa Ginoo. Kaduha, angay ang tao mamati. Ug ang ikatulo, observe to do it. So, ang una is fear the Lord. Unsa nga klaseng kahadlok ang gusto pa ipaabot sa Ginoo sa iyang katawhan? Sa unang panahon ni Moses, sa pagpakiistorya sa Ginoo kaniya, adunay kilat, liti ug dalugdog ug kusog kaayo nga pagbulhot sa trompeta nga ang mga tao dili makasugakod pag-atubang sa Ginoo. Mao kadto nga ilang gitago ang ilang mga naong sa tumang kahadlok ug miingon sila kang Moses nga ingnon ang Ginoo nga motuman sila. So kini nga kahadlok samara sa usa ka anak nga ayha pa nakatuon sa pagpanigarilyo ug mahadlok nga makit-an sa iyang amahan apan lahi na karong panahon. Kaya ang ubang ginikanan maupay mo palit sa sigarilyo sa ilang mga batanon pa nga mga anak aron dili maglasong, aron malikayan ang kasamok. So ang mando sa Ginoo nga angay ang tao mahadlok kaniya. Dili ang Ginoo angay isi-isihon tungod kay siya ang creator. Siya ang naghimo kanato. So dili siya dapat nato tayo-tayohon lamang. So mando kini sa Ginoo nga siya kahadlokan. Okay, ang ikaduha, hear, paminawon, patalinghugan siya. Ang usa ka tawo nga dili mamati
unsay gipamulong o gitudlo mahitungod sa pulong sa Ginoo, wala gayoy hibang kaagan. Kung unsa ang kamaturan, labi pa kay permilate kun tunga sa pagsimba, wala pagyoy dalangal Bible. Unya, kung mahagit ng iyang pagtuo, magbuhat-buhat na dayon og pagtulunan nga walay basihanan, walay bersikulo nga ikasuporta. Apan mga namati nga wala po'y pagtuki-tuki, bilib kaayo labi na kay gawara-wara na sa pagwali, mura pog tinuod paminahon. So kanang daghan kaayo kini nga mga inani nga nagatudlo, no? So sanini itong akong naatinan. So supak ng gisa sa akong gitindugan nga pagtuo, buhat sa tiyag iyang pagwali. Apan sa man to nga pagwali nga mura mag-shortcut, buhat-buhat man sa iyang mga kuan pagtulunan nga way bersikulo nga ika-suporta. So madumduman lang nako to ako magulang sa unang panahon nga kanang nananaw silag sini uban sa among silingan. Sa una ang mga sinihan wala pa man toy mga requirements sa makaron, no, nga kung magtukod gani og mga sinihan o uban nga mga buildings labi na itong mga tag-as, kinahanglan gina siya og fire sprinkler. Kaya kasog na imo kalit lang og sila abdiha ang kalayo unsa ba, automatic din na siya mo gawas ang tubig dito, mapawong din ang kalayo. So sa diyang nananaw nga akong igsuon o ba nasa amsilingan, gwapo ka to kay nga salida ilang gitanaw, daghan kay tao nagpunsisok ug daghan kaayo wala nakalingkod. So samtang nananaw sila sa akong magulang, nagkuan sad sila nakalingkod man sila, naay nisinggit kalit sunog. So sila nga nakadungog, abisab nila nga naay sunog. Lumba dagan mga sinilas nga tumban. Lumba dagan. Kumanad to, tungod kay dungog-dungog lang lagi. Kato di ang bugoy nga nagsinggit-singgit nga sunog. Di kapoy na day tindog. Ugos man sa kalingkuran. So sa pagkaguliyang, nakapili na din sa lingkuranan. So usahay ang uban pod nga mga nagatudlo, tama ras nga nadunggan. So nadunggan lang gani, walay saktong mga kuan, kanang sakto nga pag-verify. Na, ditso na dayon. So ang katupuring nga kadungog, automatic po dahil sila dagan sab dayon, awat sab dayon. So inaana usahay ang kanang ubang magtutudlo, no? Labi na kay maay kay sila mo sugarcoat sa mga pagtulunan. So daghan kay mo kuan, daghan kaayo mo unsa ni mutuo, labi na ni mga prosperity gospel. Ay so daghan kaayong gakakuan na. Daghan kaayo daghan nga tuo po dana. Pud nato sila mabasol kay murampoy lang na nga dunggan. So kinahanglan kita mag tuki-tuki sa Bible. Ikatulo, ang giingon diya sa Deuteronomy, observe to do it. Observe to do it. To notice or view carefully with attention to details. Nabang mag-obserbar ka gani ka itong mga secret agent, grabe ka na silang mga mata, grabe ka na silang mga pag-obserbar, mata ray palihok, balaan na tanan nila unsay mga dalunggan, grabe ka ay maminaw sa mga istorya, grabe ka ay mo dakop og mga information. So kinahanglan attentive ta sa mga detalye nga naa sa Bible. Dili lang kay katong aturang nga dunggan nga balik-balik rag sulti, mora poy atong tuhuan. Daghan kaayo mga detalye sa Biblia nga wala na siya tudlo nga kato siya ang mga importante kaayo nga mga pagtulunan. Dinhi ang dakong issue tungod kay daghan sa mga magtutudlo dili kaayo gatuki sa Old Testament. Kay sa New Testament ragyod kuno sila. Wala sila nasayod nga ang foundation sa atong pagtuo ana hisulat
tanan sa Old Testament tungod kay ang birth, crucifixion, and resurrection ni Christ nahisulat ng daan sa Old Testament. Ato naman ni siyang na lesson sa unang mga bulan, no, nga nahisulat na sa Old Testament ang birth, crucifixion, o resurrection ni Jesus Christ. So ang New Testament is a narrative sa katong mga true witnesses ni Jesus Christ. So narrative kini siya katong unsay gipanulti ni Jesus Christ, ginarrate sa mga apostoles, unsay gipamulong ni Jesus Christ. So kung dili nimo basahon ang Old Testament, dili nimo magets ang kinatibuk ang pulong sa Ginoo. Kumbaga kung naaragi ka sa dili man nato giingon nga di na lang gid ka mo kuan, pero ang kasagaran man gyud New Testament ra gyud. New Testament ra gyud na dili kay na ayara na sila mo adtog kaning Old Testament basta gibati bitaw nilang murag angay siya i-quote, pero ang tanang mga pulong, ang tanang mga sikreto, ang tanang mga detalye na agitanan sa Old Testament. Sa bata-bata pa ko sa akong pagtuo, college pa ko, na ay grabe gyud nga desire mo basa sa Old Testament, pero ambot pod ning trabaho pod sa kaaway nga ngano man gyud nga sugod ka nagbasa sa Old Testament, magsige naman ning panghuyab, di ay naa di ay diya nato mahibalaan ang tanan-tanan gayud. So kung dili gid ang tao or ang usa ka magtutudlo magbasa kay mo yung sa lisod kay sabton ako naman na history ra man mga kuan, dili kay naa gyud diya pagsugod gyud sa atong Ginoo sa diyang pulong pa lamang, wala pa siya nakig-uban sa mga katawhan, pulong pa lamang. Mubito tong ingon sa John, in the beginning was the word. So dili gid kana magets sa usa ka magtutudlo kung dili siya mag tuki-tuki, dili siya magbasa sa kinatibuk ang pulong sa Ginoo. So labaw pang dili mahibaluan sa tao ang kabubuton sa Ginoo kung dili siya mo basa sa Old Testament. Mao kini ang dakong sayop sa daghan nga mga magtutudlo, bisan mga pastor, tungod kay wala nila matuman ang tahas nga gisangon sa Ginoo kanila. Si Moses ang unang tawo nga gisangunan sa Ginoo sa pagpanudlo sa iyang mga commandments, mga lagda o hukom sa tanan nga musupa kaniya. Natuman kini hangtod sa pagpangulo ni Joshua. Gituman niya ang mga mando sa Ginoo kauban ng iyang mga katawhan sa pag-alagad sa Ginoo. So, dili sayon ang responsibilidad sa usa ka leader. Dili sayon gyud. Mingon lag may parehas karong panahon na nga ang usa ka leader basta kay may ka lang mo istorya, may ka lang mo kuan fights na. Dili kay kung tinawag ka sa Ginoo, kinahanglan gayud ang imong espiritual nga kabahin sa imong pagkatao. So dili sayon ang usa ka leader, ilabi na leader ka sa usa ka simbahan. Okay? Unsa man ang saad sa Ginoo sa pagtuman sa mando nga iyang gihatag diha pinaagi kang Moses. Unsa ang iyang saad? So atong mabasa sa Leviticus chapter 26 verse 3 paingon sa 4. Ingon siya dire verse 3, if you walk in my statutes and keep my commandments and do them, then I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield their fruit. So grabe na siya nga saad sa Ginoo sa magatuman, panalangin. So kung atong una sa unang panahon, ang tao kita nato nga ang tao dependent gayud sa iyang sa iyang livestock. So kung walay ulan, kung layo man dito ang mga sapa, magkaus gayud siya, layo. Pero koy ang Ginoo nagsaad man nga
iyang tagaan og ulan katong mga nagtuman sa iyang sugo, iyang paulanon, iyang ipadaghan ang abot sa iyang uma. So panalangin ang reward sa mga tao nga naga-obey. Obey sa wala nagtuman. Okay. Isaiah chapter 5 verse 5 paingon sa 7. Verse 5. And now go to, I will tell you what I will do to my vineyard. I will take away the hedge thereof, and it shall be eaten up, and break down the wall thereof, and it shall be trodden down. So, ingon siya nga, kanang hedge manggod, kanabang kung naakay mga lipang buhi diha, naakay sa imong property, kurala na siya. So, ang Ginoo kung nagtuman ka, iyan ang i-preserve tanan unsay naa didto. Dili niya tugutan nga ma-destroy ka na apan sa wala nagtuman, iyang itugot nga magunob ka na nga mga walls o masudlan sa mga manghimo og kadaot. Sa ika-6 nga bersikulo, and I will lay it waste, it shall not be pruned nor dig, but there shall come up briars and thorns. I will also command the clouds that they rain nor rain upon it. So, ang Ginoo na gid mo igakos ani nga mga kanang himo sa mga dili maayo nga mga kung nananom ka, dili maayong abot nimo gikaon sa mga piste, nga laya, gitugot gikan na sa Ginoo tungod kang iyang katawhan wala man nagtuman sa iyang sugo. So, tugutan sa Ginoo nga ang iyang katawhan magsuffer. Verse 7, for the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah his pleasant plant, and he looked for judgment, but behold oppression, for righteousness, but behold a cry. So nganong diingon man diri, the men of Judah his pleasant plant. Si Judah manggod gipili ni siya sa Ginoo nga maoy mag-lead, mahimong leader sa banay ni Israel. Sa dihang na matay na si Judah, si Joshua. Kay si Joshua lamang gyud ang nakatuman sa kuan kanang pagtuman sa mando sa Ginoo. Ang nagsunod mao si Judah, siya ang gipili sa Ginoo. Mo nang ingon bitaw siya his pleasant plant. Tungod kay gipili siya sa Ginoo, tungod kay kasagaran manggod bisan gani sa kanang sa mga pamilya ang kiwitang firstborn man ni si Judah. Kuan gid na siya pinalabi gid na madagkog share. Kumbaga kanabang kuan gid siya kanabang pinalangga gayud apan sa iyang nahimo nga kasaypanan wala nakuan siya, napakyas. So men of Judah his pleasant plant, si Judah ang gipili sa Ginoo sa diyang namatay na si Joshua sa pagpangulo sa tibok banay ni Israel, apan napakyas siya tungod kay wala niya natuman ang sugo sa Ginoo nga dili makig-abin sa mga hintil. Okay? Sahon nato ang Judges chapter 1 verse 28. And it came to pass when Israel was strong that they put the Canaanites to tributes and did not utterly drive them out. Instruction magud sa Ginoo once na sila sa Kanaan, ilang ipapahawa kining mga Canaanites kay kini mo sila mga tinunglo man ni sila mga Canaanites. Apan ana pa sa chapter 2 verse 2 pa yung sa 3, and you shall make no league with the
inhabitants of this land. You shall throw down their altars, but you have not obeyed my voice. Wala man nila gituman ang Ginoo, no? Imbes gignan sila nga dili makig-abin inyong ikuan gubaon ng ilang mga altar kay mga Dios. But you have not obeyed my voice. Wala nila tuman ang pulong, ang wala lagi tuman ang tingog sa Ginoo nga nagamando. Why have you done this? So disappointed kay ang Ginoo kay iya gud na pinili. Nganong imo maning gihimo? Wherefore I also said, I will not drive them out from before you, but they shall be as thorns in your sides, and their gods shall be a snare unto you. Judges chapter 2 verse 20-21. And the anger of the Lord was hot against Israel. And he said, because that his people has transgressed my covenant, which I commanded their fathers, and have not hearkened unto my voice, I also will not henceforth drive out any from before them of the nations which Joshua left when he died. So, bisan katong mga nasod nga naa iyang mga kanang naadya sa iyang mga palibot, di wala gikuha sa Ginoo para mahimo sa kinig mga tunok ni kanila tungod sa ilang pag-disobey sa Ginoo. So, makita gaya nato karon, no, ang mga silingan sa Israel, makita nato karon nga grabe gisa bang ilang kumbati karon sa gira, ilang mga silingan. So kana gibutanggi kana diya sa Ginoo isip ilang punishment kay wa man sa nituman nguna daan ang Ginoo dili na kuhaon ka ng mga naso diya. So katong panahon nga si Joshua buhi pa, gi-preserve gayud sa Ginoo ang iyang katawhan apan sa pag disobey ni Judah. Nakasentro magini kan Judah kasi siya man ang leader. So si Judah isip usa ka leader nga gipili sa Ginoo, diin siya ug ang iyang mga katawhan wala na minaw sa gimando sa Ginoo, nahiagom sa dakong silot timaan sa kapungot sa Ginoo ngadto kang Judah. Dako kaayo ang tulubagon ni Judah sa Ginoo. Busa ang silot nga iyang nadawat lisod kaayo hunaon. Daghan gani dili mo tuo nga nahitabo kini sa kasaysayan sa kalibutan. Apan tinuod gayud kini. Aduna gayoy documentary film niini nga nagpamatuod. Bisan katong nahitabo sa Israel niadtong October 7, 2023, naisulat na kadto sa Biblia. Matod pa sa akong higala nga usa ka Hudiyo, babae kini siya o CEO sa usa ka private organization nga maoy nagapahigayon sa pagpauli sa mga Hudiyo nga nakatag sa tibuok kalibutan. Nagingon siya nga mga Hudiyo o Jews raman ang nagbiktima niadtong terror attack sa mga Hamas o mikidnap sa daghan nga mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo nagagikan sa tribo ni Judah. Busa ang uban nga tribo sa Israel ilabi na katong nasakop sa 10 tribes. Moingon gayud sila nga dili sila mga Hudiyo. Dili kundi mga Israeli sila. So aduna kita ipakita nga documentary para makita nato unsa di ay kadako kaayo ang tulubagon sa usa ka leader diin ang tahas nga gihatag sa Ginoo kang Judah ni bunga gayud og grabe kaayo nga consequence. Grabe ang consequence gyud kung kita dili maminaw, dili magpatuo kung sa gimando sa Ginoo. Gani makita nato, no, nga daghang kaayo sang mga Christians gani nga gaingon ko, no, ngano kuno nga na faithful man sa Ginoo nga sige ra magkalisod-lisod, ngano man ina daghang kay problema, ngano so because ang Ginoo iya ka nang gitugot tungod kay ang iyang katawhan nga naga-profess kunuhay nga mga tumutuo sa iya pero wala di ay kato nagatuman. So sa atong gingon fake news ra di ay kato. So
So nakitay ipasalida nga short film lang siya para makita nato nga tinuod kini siyang hitabo ug naay mga testimonya sa katong nakalingkawas ni adto nga panghitabo. We lived in Mauthausen, which was an idyllic little Austrian town on the river, but you could smell the camp in town. And all the villagers, of course, said they didn't know anything about the camp. And the local priest said he didn't know anything about the camp. And I knew that was a lie because you could smell the camp. You could just smell death. So it was a horrible, horrible experience. And then we came, at least I came to think, well, you know, this effort has been worthwhile. There was a real reason to do this. These were inhuman things that were being done to people. I really can't tell you what I saw there. It affected me profoundly, and I think all the men who were with me at that time were equally affected. I felt that this was the most horrible human experience that had ever been visited on the face of the earth. Bodies stacked like cordwood. That was a little town of Ludwigslust. And we made the German people in that community go get those bodies and had a burial in the park in front of the castle so that they would never forget it again. And we gave them a Christian and Jewish burial. But the people did it. I mean, we made the German people do it. These people in this country who say it didn't happen, it happened. I saw it, I know. In 1933, there were 9 million Jews in Europe. By 1945, 2 out of 3 of them were dead. Ang tahas nga gisangon sa Ginoo ngadto sa mga magtutudlo para sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Mga pastor, mga kinsa pa man diha nga nagaalagad sa Ginoo, dako kaayo og palasanon. Dili gayud ni masayon-sayon gayud nga moingon kita nga kana bang nangalagad ko sa Ginoo. Adi na tamtuman anak kay karaan anak kaistanan, dili mga higala kay mao kini ang hinungdan nga nung naglamay kini nga sala hantod nga ni abot gayud sa usa ka dako kay nga pagsilot. Gisulutan man sa Ginoo ang iyang katawhan apan dili niya pwedeng talikdan tungod kay nakasaad na siya kang Abraham, Isaac ug Jacob nga iya ibalik dito sa iyang yutang nga tawhan. So ang Ginoo isip maoy naghatag sa iyang kamanduan angay kahadlukan, paminawon ug tumanon. Dili nato siya ikatandi sa mga bantugan kaayo nga mga preachers, mga magwawali tungod kay siya ang sinugdanan ug katapusan. Dili nato angay tiaw-tiawan ang pagka-Dios sa atong Ginoo kay balaan siya. Nakasala man si Juda kaniya apan adunay pakigsaad ang Ginoo.
yang saad kang Abraham, Isaac ug Jacob nga mudaghan sila ug sila mga katag ngadto sa nagkalain-laing parte sa kalibutan. Apan ang iyang saad, ako anaa nagauban kaninyo asa man kamo mapadpad. Busa kini nga pakigsaad, bisan pa man nakasala si Judah, wala giitalikdan sa Ginoo. Hinunua siya anaa gihapon. O naay mga suffering, naay mga punishment, pero i-restore gyud sa Ginoo ang iyang i-restore niya ang Israel tungod kana sa iyang covenant. So gilukat na niya ang iyang katawhan. Do hantod karon naapa sila karon sa kining pagpakig batok sa ilang existence tungod kay daghan pong mga nasod nga dili gusto nga musanay ang Israel, apan dili man gid sila mapildi kay katawhan ba sa Ginoo, pinili baya. So hantod nga ang Israel mabot ng timeline sa Ginoo nga kumbaga ang Israel hutdan na siguro kusog ay ang Ginoo na gid maoy makig gubat sa mga kontra sa Israel. Iyan ang iyang papahuway ang iyang mga katawhan. Iyan ang pahuway usa kamo pakanon kay mura og grabe naging kaayo nga mga kumbate. So ang iyang katawhan nga gipasaylo na iya kining pagaatimanon. So nasulat man kana sa Bible nga iya kining pakanon, iya kining atimanon. So ang Ginoo nang mahibalo niya na sa paglaban sa mga kontra sa Israel. So kung sa man ang ilang kasaypanan, nalukat na sila. So kumbaga ingon indabag na ang ilang restoration. So dili ta moingon nga katawhan na si Israel mo iyang lukaton tungod kay si kinsa man kadtong nahigugma sa Ginoo ug naghinulsol sa iyang mga sala, siya pagaluwason usab sa Ginoo. So daghan gihapon nga mga hintil nga nahigugma sa Ginoo. So unsaon man nimo pagpakita nga nahigugma ka sa Ginoo? Ay mo sa Ginoo, if you love me, keep my commandments. Ay na naglalisa. Maingon man day, wala na kay na mo nang balaod di lagi na tinuod. Kay commandments baya. Lahi ang commandments, lahi ang law. So dili angay lalison ang mando sa Ginoo kay iya kana. So dili nimo angay kung sa usa pa ka kanang kuan. So pagpanarbaho pa ay question na ang imong busing na isugo sa imo ay naglalisa ka na tuman na siyang sa isugo kay busing baya. So labaw pa kang ang Ginoo nga mahimo niyang mga imposible nga mga butang. So makita nato no sa karon lang daan panghitabo kang bag-ulang. Di makita nato sa internet nga unsay nahitabo sa California karon, grabe nga wildfire nga panghitabo karon dito. Daghan kay mga conspiracy theory ng gawas, daghan kay nakita na picturean. Naatay kanya-kanya nga mga interpretasyon apan makita nato nga katong mga mapahitason, katong mga sapian kaisanan wala parehas tanan zero. Mulagi to ilang gibugal-bugalan ang Ginoo kay mulagi kuno. Pero katong madagko kay mga mansion, milyones, pila ka milyon, wala ni paingon lagi apon sa abog. Apan adunay usa ka balay dito nga mauray nagtindog left and right, gi palibutan siya mga buildings, puro na nga abo ang iya raging balay ang nagtindog tungod kay gi-preserve siya sa Ginoo. So ang Ginoo sa tanang mga kaimposible nga panghitabo, ang pagkagamhanan sa Ginoo ana gayod para proteksyonan gayod niya ang iyang anak. So grabe kang ngilngig ang panghitabo karon. Di kita angay mabalaka higala tungod kay bisan gani karon nga panahon na daghan natag mga nangatikdan sa atong palibot o ato lamang kining obserbahan, dili sab kita magpaka-inosente, nanglan pud kita
bantay. So magatuman gayud kita sa Ginoo. Dili gayud kita kana bitong pawalang bahala. Okay, mga higala, mo kato ang atong lesson karon nga ang tahas sa mga lideres, especially sa leader sa mga kasimbahanan, dili lalim, dili sayon. So kinahanglan kita magtuki guys sa pulong sa Ginoo aron dili kita mahimong buta, dili kita mangbungol. Kilisod kaning buta magkuan, magagayad sa otro pong buta, mga mukmo gayod. So sa hangtod sa sunod natong pag tuki sa lain na isab nga lesson kini inyong higala, timbaya kaninyo og maayong gabi ug God bless us all.